Hello world, hello mga ka-agri. Update lang po dito sa ating last na area na tinamnan ng lakatan. Ganito na po sila kalaki. Pasok na po sila ng 4 months. 4 months na nga eh. Na-delay na nga masyado. Pero hindi pa po siya ganun kalaki. Kasi nga dinaanan pa tayo ng hindi magandang panahon ng summertime. So ganito na po yung itsura nila mga ka-agri. Even though hindi pantay-pantay. Marami kasi nagiging replant dito. Dahil marami ring namatay. Kaya po ito replant po ito. Kaya maliit po siya. Pero yung hindi po na replant ay maganda na po yung tubo. Ito po. Pakita natin sa inyo mamaya na yung iba dito. Mas matangkad pa ito sa akin. Pero kung tingnan mo, parang maliit lang siya mga ka-agri. At kahit ganito pa lang siya. Oh, grabe na yung tama ng sigatoka sa ilalim. Pero okay lang yan. Kasi pag early stage ng lakatan kasi na saging ay hindi masyadong aakyat ng mabilisan yung sigatoka kasi nga wala namang mga lumang dahon sa ilalim na di gaya sa mga second generation, third generation. Doon po mabilis talaga umakyat yung sigatoka. Dito po sa pinakagilid niya ay maganda yung paglaki niya. Kasi nga siguro dahil yung lahat halos ng nutrients dyan papunta dito. Kaya maganda yung paglaki niya. At kung makikita po ninyo sa ilalim po, napakadaming namang bagong mga ng earthworm. Yan po. Ito sa amin dito lago. Earthworm. Maraming bagong nilabas. Yan po dito sa puno ng saging. Kaya napakalaking tulong po kasi yung earthworm. Ito po ay mga native lang. Nandito na lang yan ng mga earthworm. Isang malaking tip po yun para sa atin na mga nagsasaging. Pag ganyan po, no, yung field natin, pag rainy season, makakakita tayo ng maraming dumi ng earthworm, bulate sa lupa. Napakalaking ano po yan, tulong po yan. Isa yan po sa mga sign na yung area natin ay hindi contaminated ng chemicals. Yun po mga ka-agri. Marami yan dito. Hanggang dun sa taas. Maraming earthworm. Hindi po contaminated ng chemicals yung ating area. Kasi buhay yung mga bulate. Buhay yung mga bulate. Time ng gagamba. Maraming gagamba. Maraming mga kulisap yung area natin. So yun po yung mga gusto nating sabihin sa inyo ng mga magagandang tips sa pagtatanim ng lakatan. Ito po ay walang walang tawag araro-araro, walang bungkal-bungkal. Yung saging po natin ay kaya po kahit na zero tillage. Dito po sa pangalawang area, yan po. Ito na po yung itsura. Mamaya ipakita natin sa inyo na nakaharap sa atin yung ating video nang makita nyo ng tama, ng masinsinan, ng totoo kung ano yung mga kalagayan. Hindi pa rin natin mapigilan na may mga tinatamaan pa rin ng bansitap dahil yan ay kasi sa pa lang, planting material pa lang, andun pa lang andun na yun. So gaya po ito, another replant dito, yan po ay replanten yung kasabay niya malaki na, may mga replant. Hanggang kaya pa natin mag-replant kasi hindi pa naman masyadong masikip. Pero pag masikip na po mga ka-agri, wala. Kahit mag-replant ka, hindi rin lalaki. Kasi masyado nang masilungan ng mga naunang mga puno ng ating saging na lakatan. Gaya po nito, bigla siyang tumangkad. Malaki po siya. Sabi ko nga, nang tinamnan ko yan dito, nag-iisip po ako ng matagal-tagal kasi yung hindi po maganda yung location na ito. Itong area na ito. Dahil po sa lupa. Nakikita po kasi natin yung lupa ay tawag parang hindi siya dark na black gray kaya ng ibang area na makikita mo marami talaga yung nakaimbak na mga compost material. Pero dahil po siguro sa dumi ng kambing na nilagay natin dito ay naka-recover, gumanda yung itsura mga ka-agri. Naka-mix na nga yung yung dumi ng kambing kaya po ito dumi ng kambing pa yan. Pero ayan may mga bagong ng bulate dumi na ng bulate. Kaya po dito hindi na makita yung dami ng nilagay nating
manure yan po. Goat manure pa yan. Nawala na sa puno, tingnan eh. Oh. Bahay ng bulati, dumi. Siguro kaninang umaga lang yan. So yun po, napakalaking tulong. So hindi man maganda lahat-lahat yung ating sagingan, yung ating lakatan, pero makikita po ninyo mga ka-agri, halos pag may mga isang buwan pa, parang pantay-pantay na ito sila tingnan hanggang dyan po sa itaas. Ito po yung pinakalas nating tinanim, kasi po yung pagtatanan sana natin doon sa taas, paisip po tayo kasi mayroon po tayong El Nino. 15th of August na ngayon. Kung talaga may El Nino ng October, mabubuhay pag nakapagtanim tayo doon, pero hindi natin masisure kung kaya niyang malampasan yung El Nino na buhay pa hanggang next na rainy season. Kasi pag namatay na lang din, sayang naman. Kahit nga dito, kasi nagdidilig pa tayo nito noong summer dito, may mga drum tayo dyan, may mga drum tayo doon sa taas, may namatay pa nga eh. How much more po pag nadaanan na po sila ng El Nino, mga ka-agri. Sandali, harap natin yung video. So yun. Yan po siya. Yung iba dito, matatangkad na talaga. Gaya po nito, yung isa, yun po, matangkad pa sa akin. May mga maliliit na hanggang shoulder ko lang. Pero yung iba, matangkad na masyado, umapaw na sa akin. Pero hindi po problema yan. Maganda bang ganun eh. Hindi po talaga sabay-sabay na magbubunga. Pero hindi po maging matagal. Hindi po maging malaki yung agwat nila sa pagbubunga. Kasi yung saging kasi bibiglain ka lang eh. Akala mo hindi na magbubunga. Pero ilang araw lang yung pagitan, nagbubunga na rin. Maghahabol na rin siya sa ibang mga mataas na saging. Akyat po tayo dito sa taas. Kasi ito po ay sabay silang itinanim, mga ka-agri. Yan po. So yan po. Ito na po kagaya ng ating pinakahuling tinanim na lakatan. They are more or less 450 kapuno or sobra lang. So ito na po yung nagiging itsura nila. Yung sabi ko dati parang hindi lalaki, hindi gaganda. Pero dahil ayon, naging maganda yung tawag yung ano ng panahon, mixture ng rainy at saka ng mayroong araw-araw din, nadiligan sila na maganda. So gumanda na rin, mga ka-agri, yung ating saging maski pa paano. So proceed po tayo doon sa kabila. Doon sa kabila po kasi tawag yung the second to the last na ito na tinanim natin dito. Ito po dati yung sabana, may malaking bunga, hiniba na natin kahapon. 27 kilos po. Ganun po siya kalaki kasi nga kardaba po yan. O yan po. Malapit kasi sa drum, kaya noong summertime, maski pa paano mayroon po siyang tubig. Harap po natin ulit sa isang direksyon yung ating video. Ito po yun. Yan. So dahil lakatan yan ito, nakapagtanim tayo dito, masyadong malapit sa puno niya, lakatan yan. Ubusin natin lahat ng planting material yan, ng sabana yan, at saka matransfer para po puro na magiging lakatan itong area na ito dito. So yan po, transfer tayo dito sa kabila, yung inertilize natin ng asin. Sa mga ayaw maniwala, pakita natin sa inyo ebidensya. Dito na area hindi pa po tayo nag-fertilize ng asin, maybe mga next month pa. Kasi parang maliit pa sa akin. Tingin ko maliit pa yung puno para sa asin. Ito na po. Ito na pong area. 15th of August pa lang, sabi ko sa inyo September malamang may magbubunga dito. Kaya sabi ko baka gitna ng September, 1 month from now, ay magbubunga dito. Magtataka po kayo kasi bibigla po na itong lumaki. Pag ganito na po yung tawag, yung ano ng paglaki niya, itsura ng paglaki niya, bibiglain tayo nito sa isang buwan lang, biglang sisikip po yan dito, mga ka-agri. So ito na yung itsura ng mga pinagtamnan natin ng pinagbilagyan natin ng asin. Tingnan nyo naman po ito, sobrang taas na po, at yung puno na dating maliit, biglang lumaki po siya. Ito po
biniglang tumangkad at gumanda yung dahon at ang kulay ng dahon naging greenier, naging matingkad yung pagka-green, yung pagka ano niya. Tapos po tumangkad bigla. Dun sa kabila po, mga dito ko katangkad din nagbubunga na. Ito kung mga isang buwan pa ba ako magbubunga, mas tatangkad po yan mga ka-agri. So pag na-reach na po yung kanyang stage ng pagkatangkad, pag malapit ng bubunga, lalaki na lang bigla yung puno nito. So dito talagang inaasahan natin magkakaroon po tayo ng mga magagandang bunga ng saging dito kasi nga first mother plant fruit po, iba talaga yung dating. Kahit mag-average lang tayo ng 15 kilos kada buwig dito, ay napakaganda po. Kasi pag second generation, pag-alangan ka po sa pagbibigay ng nutrients sa lupa, 10 kilos, 12 kilos, ganun na lang yung isang buwig mo. Minsan hindi aabot ng 10 kilo pag hindi na bigyan ng tamang replenishment yung nutrients sa lupa. Pero pag mother plant po at saka sumunod sa fall na wala pang umaagaw ng nutrients sa lupa, talagang magaganda, malalaki yung magiging bunga. Ito po naman yung area dito ay mas maganda po kumpara doon sa kabila. Kasi po itong area at doon sa taas ay dati po itong tinamnan ng palay. Kaya napatag po ito ng gusto. So pag napatag po ng gusto, mas malaki yung chance na makapag dito ng mga nutrients, ng mga organic matter sa lupa. Kasi nga yung stock ng palay dito na rin namamatay, dito na rin bumabalik lahat ng mga dahon-dahon dyan sa taas, dito na rin nai-stack. So yung lupa po dito iba po yung texture ng lupa dito compare dun po sa kabila. At kahit dito po may makikita po tayo dito mga bagong manure ng tawag ng bulate. Ito po manure ng bulate. Yan po mga ka-agri. Yan po no. Manure ng bulate. Pero yung ano dito, yung goat manure dito, hindi na halos makikita. Kasi nga na ano na ng gusto sa lupa. Na mix na ng gusto sa lupa. So parang wala na tayong makikitang mga goat manure dito di gaya dati nung mga 3 months ago. Makikita pa natin dito na napakaraming mga goat manure na ano na talaga, napudpod na talaga at nagmix sa lupa. Yung mga goat manure dito, yung mga natitira ito bago anak ko. So yan po, isang tip na gusto nating sabihin sa inyo na maganda. Yung makikita nating mayroon pang mga bahay ng bagong bulate sa lupa, bago na gawa, ibig po sabihin mga ka-agri na nasa magandang kalagayan yung lupa. Hindi po siya contaminated ng chemicals kasi buhay po yung mga bulate. Ayun, hanggang sa muli. Agritechnics TV, nag-update lang po tayo mula doon sa last nating area hanggang dito po sa abunuhan natin ng asin. Hanggang sa muli, God bless us all. Maraming salamat. Bye bye na. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.